Walang planong makipag-alyansa ang major opposition party sa Administrasyong Marcos ayon kay dating Senador Laila de Lima. Yan ay kahit pareho ang posisyon nito at ng palasyo sa ilang issues sa bansa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Naibasura man ang kanyang mga kasong kriminal sa ilalim ng Administrasyong Marcos, isa pa rin si dating Senadora Laila de Lima sa mukha ng oposisyon bilang tagapagsalita ng Liberal Party. Sabi niya, walang balak ang partido na makipag-alyansa sa kasalukuyang administrasyon. Dahil nakalaya kayo sa panahon na ang Pangulo ay si President Marcos, willing ba kayong makipag-alyansa sa administrasyon? Sa panig ng Liberal Party, wala kaming ganong plano. Hindi namin pinag-uusapan yan. Well, kung pinag-usapan man, ay ang posisyon namin dyan is that no. Hindi kami makikialyado kasi paano kami magiging, kasi opposition nga kami. So wala pong plano ang Liberal Party as a party to coalesce with the BBM administration for purposes of the 2025 elections. That is the position of the Liberal Party at the moment. I cannot say whether that position can change. Ayon kay de Lima, may mga posisyon sila na tugma sa posisyon ng Administrasyong Marcos, gaya ng pagpupursiging protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Pero patuloy daw silang sasalungat kung kinakailangan. Sa China WPS, suportado namin ang posisyon ng BBM administration, asserting all the way our sovereign rights. Maganda yung kanilang transparency strategy. Kung ano yung mga issues na nagkakatugma ang pananaw, why not? I mean, kaya hindi kami gano'n na banat lang ng banat. Ayaw namin actually pumili between the Marcos bloc or the Duterte's bloc. Again, it's all gusto namin sa issues kami mag-engage. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos, umaasa si de Lima na patuloy na uusad ang kaso ni Duterte sa International Criminal Court na aniya ay pwedeng mauwi sa pagkakakulong nito. Umaasa po tayo na yung proseso ngayon sa ICC would result in the correct outcome. And the correct outcome, of course, would be the issuance of the warrant of arrest, eventual prosecution, and ultimately imprisonment. Palaban pa rin si de Lima, pero aminado siyang sa 7 taon niya sa kulungan, minsan na rin siyang pinanghinaan ng loob. Naikwento niya nang ma-hostage siya ng miyembro ng teroristang grupo noong 2022. Sa ulat ng PNP, nagtangkang tumakas ang 3 kalalakihan mula sa custodial center. Nang matunugan ito ng mga otoridad, tumakbo raw ang isa sa mga ito sa kinaroroonan ni de Lima. I stood my ground na hindi ko pinahalata na natatakot ako. Because I had to be mentally alert. Kasi kung maunahan ka ng takot, ay hindi ka na makakapag-isip ng maayos. I was trying to appease him. Pero ano siya yung parang suicidal na rin eh. Sabi ko, Lord, kayo na po ang bahala. Bahala na po kayo sa akin, bahala na po kayo sa pamilya ko kung may mangyari. Pero may punto doon na sabi ko, Lord, bakit naman ganito? Na nagdusa ako, nag-sacrifice ako ng ganito katagal. That was already more than 6 years. And then, ganito lang pala mangyayari sa akin. Mamamatay lang pala ako dito from a hostage-taking incident. Sa kanyang pagkakapiit, ikinalungkot daw niyang may mga kaibigang tila lumayo sa kanya. Ipinagdalamhati rin daw niya sa piitan ang ilang masamang balita, pati na ang panahong nawalay siya sa pamilya. Kapag may mga nababalitaan ako noon na mga namamatay na mga kamag-anak, kaibigan, and then yung pagkamatay nila Pinoy, and then ni Sek Dinky, Soliman, ay talaga namang nalungkot ako doon. Nung nag-graduate yung anak ko from law, nung nakapasa na siya, hindi rin ako doon sa off-taking niya, hindi naman ako pinagbigyan.
Ibinuhos daw niya ang mga saloobin sa pagsusulat at nakapag-publish ng ilang libro mula sa kulungan. May oras din sa pagdarasal at meditation. Pinupuno rin daw niya ang kanyang schedule at sinusunod ito para walang puwang sa pag-iisip ng negatibo. At isa raw sa nakatulong sa kanya ang pagkalinga sa mga pusang gala na umabot daw sa 20. 2 o 3 sa kanila nga is tumatabi sa akin dun sa napakaliit kong bed, a single bed. So, yung pinaka-favorite ko, yung 5, inuwi ko. Buti na lang, may mga pusa. Kasi malaking bagay na tulong nila na maibsam ko yung kalungkutan. Dumating na ang araw na masasabi niyang tunay na siyang malaya. Pero handa na kayang magpatawad si Atty. De Lima? Napatawad ko na actually yung mga witnesses na yan, yung mga trumabaho sa mga witnesses na yan. But pagdating kay Pangulong Duterte, hindi pa po ako ready. Sa kaunang-una, humingi na ba siya ng tawad? Wala naman siyang ganun. So hindi ko alam. So I've been praying for the grace na kaya ko nang patawarin siya. Pero sa ngayon, hindi pa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.